Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. Direk J, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi sa'yo, sir. Another episode, another guest. Correct. And not just any guest, napaka-inspiring ng kanyang kwento. Ay, grabe. Grabe, Bray. Ang nakakatuwa lang dito sa guest natin ngayon, Bray, no? MBPL player to. Alam mo yung league talaga na yun? ba? Oo naman. So, player siya ng Manila. Before? Manila. And, sikat lang naman sa TikTok to. Merong 130,000 followers sa TikTok to. Nire-remind ka na. Nire-remind ka, oo nga. Napanood mo yung video niya. So, anyway, siya yung sikat sa TikTok na enforcer na gumagawa ng mga play. Kasi in real life, police din siya. Uy, talaga ba? Oo, police din siya. Pero, ang reason, Bray, kung bakit din namin siya in-invite dito sa podcast na to, kasi, I don't know kung recently napapanood nyo, meron nagva-viral na video na tungkol sa isang tao na Koreano na hindi niya nakita ang nanay niya for 31 years. At hinahanap niya. For 31 fucking years. Grabe, di ba? No? So, without further ado, pakilala na natin si Sir Julius, the enforcer, sir! Thank you pala. Kamusta Sir ka, Julius, sir? maraming salamat for saying yes to being a part of this podcast episode. At grabe, Bray, ha? Ito lang. Kanina, nung sinabi ko sa kanya, Sir Julius, pwede ka ba today? Talagang ginawan niya ng paraan to be here. Kaya talagang sobrang grateful kami, sir. Maraming Alam salamat. namin na you are a public servant. You are a policeman. So, talagang thank you for your service also, sir. Si cheers sana ako, pero nga pala, hindi pala. Tubig lang pala siya. Tubig lang si sir, ha? Tubig lang cheers siya. Cheers pa din. Cheers pa rin naman. Pwede pa rin Cheers naman. lang. Ayan. Okay, Direk. Okay, game. Siguro, ang before siya magkwento nung ano ba nangyari dun sa 31 years of trying to find his mother. No? Gusto lang namin siguro malaman, ano ba yung para sa'yo naging upbringing mo? How was your childhood? Kwento mo, kumbaga. Sino ka nga ba? Apart from sa kung ano na yung kilala ng tao sa'yo. Oo, so. Saka ba lumaki, pare? Oo, saka ba lumaki? Dito ka ba lumaki o sa Korea? Sa tahimik na lugar ng Tondo. Taga-Tondo. Okay. So, yun. Unang-unang dating ko sa Tondo, naalala ko to. Unang-unang dating ko, nakipagsuntukan kagad ako. Kasi bakit ka napagsuntukan? Saan ka ba galing? Bakit from... From Korea. From Korea? So you were born in Korea? Doon ka lumaki? Oo, doon ako pinanganak sa Korea. Okay. Tapos, hindi sila naging okay ng tatay ko. So, naghiwalay sila doon pa lang sa Korea. So, mga 3 years or 4 years old ako, alam ko naghiwalay sila. Pagkatapos, 6 years old, dumating ako ng Pilipinas. Doon ka na pumunta ng Tondo? Oh, yes. Doon na kami tumira sa Tondo. Unang araw na dating ko doon, syempre, iba ka eh. Iba kulay mo, iba tingin nila sa'yo eh. Ganun eh. So mga ilang taong ka ng brother? 6 years old. 6? So Korean pa language mo? Korean pa talaga. Okay. Paano yung nakapagsuntukan ka tapos Korean? Paano? Sample. Hindi. Asaran. Sa Korea kasi required mag-taekwondo eh. Oh. So medyo nagulat sila nung bata ako na ganun. So, away kalye sa away taekwondo. So, medyo parang nagulat sila na yamado ako. Yun yung nangyari. So, pero actually masaya ako dun sa Tondo eh. Kasi after noon, nung unti ka natutong mag-Tagalog, marami kang matututunan dun and marirealize na, uy, ganito pala ang mundo rito sa baba. So, natuto ka maging street smart as well? Oo, totoo. Maging maingat sa sarili. And may isip mo rin na, na makikita mo yung kapitbahay nyo. Hindi ko sa dinadown yung mga tao doon na yung kapitbahay mo, 20 years na raw siya doon sa Tondo, 30 years na raw siya sa Tondo, 40 years, ganyan. Pero may isip mo, kung may critical thinking ka, teka lang, 40 years, ganyan siya. So doon mo may isip na, teka, kailangan kong pagbutihan. Kung ba kailangan mong gumawa ng paraan, di ba? Yes. Dumiskarte. Kasi hindi ko makikita nanay ko kung dyan lang ako. Yun yung driving force sa akin nun eh. So parang, okay, babalik lang kami ha. I-recap lang natin konti, mga low barkada. So, ang sinasabi mo sa amin ni Bray, from Korea, nanay mo Koreana, tatay mo Pilipino. Yes. Umuwi, may kapatid ka? Wala. Wala. Doon wala. Doon, dito, meron? Sa tatay ko meron. Sa tatay mo,
Sino ang kapatid mo dito? Kilala ba namin kapatid mo? Baka lang kilala nyo si Jay Manalo. Si Totoy Mola. Yes. Oh, kapatid mo pala siya. Yes, Kapatid mo pala si Totoy Mola. Okay. Proud ako sa kanya. Okay. Shoutout, Sir Jay. Okay. So, anyway, so sinasabi mo nga, okay, so ikaw lang ang anak Dun sa mother side sa mother mo. side Sa mother mo. side. Tapos, naghiwalay sila, binit-bit ka ng tatay mo. Yes. Tama ba? Yes. So, 6 years old, ang culture mo is technically Filipino na nung pag-uwi mo dito. Kasi dito ka na lumaki, all throughout eh. Dito na. Okay. So ngayon, sige, continue mo. So, paano ka lumaki sa Tondo? Ano naging journey mo? Tuloy mo lang. Bago mo pumunta tayo sa hinanap mo yung nanay mo. Pwede ba konting konting balik lang sa, sige lang, go, sa go, airport? bro. Oh. So, hindi ko alam sa Pilipinas ako pupunta. Talaga? So parang hinata ka na lang. Hindi, ang sabi nila, pupunta ka ng Amerika. Alam mo naman, nung dati pag Amerika, wow, ang ganda, di ba? It's the American Okay, dream. okay. Yeah. So ngayon, after 2 weeks, babalik daw ako. So airport, naglulupasa yung lola ko, tsaka yung nanay ko. Na Koreano. Oo. Okay. Ako, Ano? natatawa lang. Babalik akong 2 weeks, ba't kayo umiyak ng ganyan? Oh, shit. Pagdating ko ng Pilipinas, pumunta muna kami yung Paranaque sa bahay ni Kuya. Doon sa dati niyang CJ Manalo to. Oo, yan. Okay. Siya sumundo sa amin eh. Doon na nila sinabi sa akin. Nagwala na ako nun. Tapos, pumunta ako ng Tondo na. Sabay dumiretso na kami Tondo. Yun. So, Tondo, buhay pa lola ko nun, doon kami nakatira. So kaya pala Julius Manalo. Yes. Okay. So alam mo yung pag pinagduduktong ko lang Julius kasi ang anak ko sa enforcer, siya sikat Yes, Pero Julius, okay, tapos So, sa Tondo, pumunta kami ng elementary school. Siyempre, kailangan mag-aral ka eh. Hindi ako marunong mag-Tagalog. Sabay, binabasa ko lang yung sitwasyon. Yung teacher ko gumaganon sa akin. 9. Yan, 7. Ayan. Buti lang tatay ko, tinuruan ako ng English numberings. Gumanon siya ulit. Sinubukan kong maliin. 6? Gumanon siya. Okay. Ibig sabihin, kumbaga, yung instinct ko gumagana na kagad. grabe bro, ang talino mo naman at an early age, Brian, no? Can you imagine 6 years old, naiisip mo na yun? Ginawa ko, sinadya kong imali para malaman ko, ito ba talaga pinapagawa niya? Ganun. Okay. Actually, totoo lang advance talaga ang pag-aaral doon. Kasi naalala ko yung best in math namin doon. Sorry baka sabihin nyo mayabang ako Feeling ko, sobrang hindi siya magaling. Kasi yung math sa Korea, grabe. Talagang kinder talaga. Sabi ko sa inyo, may multiplication, may division. Alam na namin doon. So, ginagawa ko para hindi mawala yung spark niya. Sinasadya kong kunwari hindi ako magaling sa math. So, eventually, napapansin ng teacher unti-unti, nagkakaroon na ng confidence na, uy, magaling ka pala sa math, ganito, ganyan. So, ganun yung nangyari sa akin sa school. Pero, kaya ko nababanggit yung kasi, totoo lang, nung una, nawawalan ako ng confidence kasi bago sa akin yung lugar eh. Pero pare, I mean, so okay, nagpalaki sa'yo tatay mo. Paano yung bro, testosterone na nagpalaki sa'yo? Ibig sabihin, lumaki ka ng walang nanay. Yes. So, ano ang buhay mo sa Tondo na wala kang nanay? Yun Meron ang bang gusto tumayo mo sa'yo na mother figure? Wala. As in, wala. Wala. Tapos, darating kuya ko. Paano yung pag sa school, kailangan patawag yung nanay, so tatay pupunta, di ba? Tatay pupunta. Hindi mo kine-question bakit wala kang nanay? Siyempre, kinu-question ko yun. Ano yun? Ito, nagsusulat tayo. Kunwari ako, Julius O. Manalo. Tinatanggal ko yung O. Julius Manalo lang sa papel. Bakit? Ayaw kong makita yung O kasi nasasaktan ako. But what's the surname of O-N-H-O. Oh, talaga? Okay. Actually, Yun nga sabi ko. Actually, masakit sa akin yun. Kaya ginagawa ko, parang susulat ako, Julius Manalo lang. Okay. Hindi ko, kung makikita nyo yung papel ko ng mga bata, nakikita ko pa yung notebook ko sa Tondo. Walang O kasi nga, every time nakikita ko yun, nasasaktan ako, so tinatago ko. Akala nila, nung sa Tondo, siyempre, parang ang tapang-tapang mo, ganyan. Pero totoo nun, yung sa offside ko, pagka yung sa nanay ko, talagang nangihina talaga ako. Pero, pare, I mean, curious lang ako. Kasi ako, lumaki din ako ng walang tatay. No? But my mother was able to give me enough love na para mabigay ang pagmamahal ng isang nanay at isang tatay sa akin ng nanay ko. Okay. So, ang question ko sa'yo, the mere fact that you're finding your mom for 31 years, hindi ba naibigay sa'yo ng tatay mo ang pagmamahal din ng isang ina? Hindi ba niya nagampanan yun? Why did you long for your mom? Oo. Hindi ko masabing ganun eh. Siyempre makikita mo sa kalaro mo, sa kapitbahay mo, may nanay sila, may tatay sila. Ikaw wala eh. Di ba? And to tell you the truth, noong mga panahon na yun, grade 3 ako, umalis ulit ang tatay ko.
Pumunta naman ng Malaysia para magtrabaho. Kasi ano siya, banda siya. Combo siya. Okay, So, okay. kailangan niya umalis ulit. Kasi nga, naghihirap na kami. Kasi ang tatay ko, walang ibang alam ng trabaho, kundi Musikero. musikero. Okay. So, iniwan ako sa isang kaibigan. Siyempre, biro mo makikisama ka sa isang bahay, grade 3 ka, hindi mo alam, di ba? Grade 3 ka, naglalaba ka sarili mong damit. Ganyan, di ba? Papasok ka na school. Pamasahe mo, papunta lang, pagpa-uwi, lakad na. Basically talaga, totoo lang, yung maraming hindi naniniwala rito, yung buhay ko nung bata ko, sobrang hirap talaga. Na hindi maniniwalang yung iba na nagtitinda ako ng basahang bilog sa kalye. Basahang bilog. Bilog. Yeah. Gets ko. Alam ko yun. Oh. Tapos, pag uwi ng bahay, akala nila kinukuha ko lang sa iba yun para ibenta ulit. Hindi. Pag uwi ko ng bahay, ako pang magbubuo nun kasi tatay ko bumibili ng retaso. Tapos tatahiin niya yun. Tinatago namin sa tondo yun. Actually, maraming taga-kapitbahay namin na hindi alam yun kasi akala nila artista si Kuya may pera. Hindi nila alam, hindi porkit artista si Kuya may pera. Ibang sitwasyon. Akala nila porkit artista may pera. Mayaman, no? Oo. Mayaman kayo. Oo. Hindi naman kami galing sa mayamang pamilya na nag-artista si Kuya kaya maraming pera. Mahirap na pamilya na sumikat lang pero yung pera, maliit lang ang talent fee ni Kuya nung panahon. Nung panahon na yun. Alam ko. So, Kasi wala pa naman mga social media, no? Wala pa mga streaming, no? At that time, basically VHS, DVD, noong time na yun, sinihan, di ba? yun. So, actually, medyo tatalunan ko lang konti. Nung nalaman nga ng nanay ko yun, nung nagkita kami, galit na galit siya. Na, ba't ganun na nangyari sa'yo? Para pabayaan ka. Akala ko magiging okay ka. Pero, hindi ko sinasabi na yung tatay ko naging masama sa akin. Actually, naging mabuti siya sa akin. Hindi lang siya marunong ng ibang trabaho kasi talaga. Hindi, tsaka, alam mo, bro, lagi, pag nag-uusapan nga namin din ni Bri doon sa mga past podcast namin, na nung panahon kasi ng mga parents natin, wala naman textbook kung paano maging mahusay na magulang. Wala naman eh. Kumbaga trial and error yan eh. So, at that time, I would say na they're less exposed or less educated. Hindi education ha. Ibig sabihin yung educated na paano nga ba talaga dapat magpalaki ng isang bata the mere fact na kinuha kanya sa hindi rin niya alam gagawin niya eh. Yes. Actually, yun yung madalas na nagiging problema na, di ba sinasabi natin sa mga magulang natin, hindi nyo kami investment, hindi nyo kami ganito, di ba? Pero ang totoo kasi, akala kasi nila ganun eh. Hindi sila educated about sa bagay na yun. So you have to understand, kunwari, ikaw naging successful ka. You have to understand yung magulang mo na hindi niya pala naiintindihan na ang anak is hindi investment. Kasi yun yung parang naipasa. Yun yung kanila nila eh. Yun yung end of the generation where lahat ng ginawa mo sa anak mo, parang meron kang inclination to singil. Alam mo yun? Na parang, hindi kasi ako nagpalaki sa'yo. Ako yung binigay ko sa'yo itong magandang buhay na to. Pero hindi mo naman talaga alam, kahit bigay ko yung magandang buhay, hindi ko naman alam ano yung magiging outcome ng anak ko eh. Oo, tama, totoo. Hindi, Diba? pero maganda yung sinasabi niyong dalawa na yan. Kasi ang tanong ko dito ito. Ngayon, may nagsisirculate sa social media. Like for example, may iba't ibang tao ang binabato na issue kay Yulo and sa nanay niya, di ba? Di ba? I mean, sorry kung sila lang yun talaga naisip ko example, but kasi sila ngayon yung mainit sa social media. So, ang tanong ko ito. Sabi ng iba, ang anak hindi dapat gawing investment. Tama? Okay. Hindi dapat gawing investment. Pero iba naman, ang sinasabi nila, na dapat mo tulungan ang magulang mo. Kapag ka automatic na tulungan mo, dapat ang magulang mo. So, ano bang opinion nyo doon? Ikaw ang huhulihin namin kasi, ikaw ang guest namin. But I'll start with you, Bri. I think in terms of expectation, siguro I'll be coming from sa family ko. Okay? Hindi naman din ako lumaki ng privileged. Kung ano man yung... Pero hindi ka broken family. Hindi ako broken family. Okay. So, context. Lumaki ako nang hindi naman binibigay sa akin lahat. Even yung nagbabanda ako nung high school, naalala ko yung kami magkapatid, yung kambal ko, nag-iipon kami para bumili ng gitara. Sometimes, yung baon namin, hindi namin ginagastos. Minsan, nag-1, 2, 3 kami sa jeepney. Just for the sake na mabili namin yung mga gusto namin. Ngayon, hindi ibig sabihin nung ganong experience na parang, alam mo yun, hindi ko na-appreciate yung magulang ko. Kasi madami natutunan out of it. Yung pagbabayad ng utang na loob for them, hindi siya in-expect sa akin. Which is, I'm so thankful with my parents. But that also gives me
the willingness, na parang willing ako na pag pumalo, pag pumutok at sobrang gumanda ang buhay ko, I'll make sure na maambunan sila at mabibigyan ko sila ng better or maybe comfortable life. Lalo na matanda na sila, paano yun pag wala na mag-aalaga? Kasi yun is one of the top of my mind right now eh. When the time comes that they need support, You'll be there. I'll be there. Okay. How about you, Direk? Ako, sa akin kasi, ewan ko Braya, parang feeling ko, sa Filipino culture, dapat matik na kapag ka naging asensado ka or hindi ka maging asensado, tulungan mo pamilya mo. Well, when I say tulungan mo pamilya mo, ay hindi ko sinasabing lahatin mo, kapatid mo, lolo, Lubusin lola mo, mo, lalabasin mo. Parang sinasabi ko lang, for example ako, like my mom. Diba? My mom, unfortunately, she passed away when I was 21. But, if buhay pa siya until now, it is my job to return the favor that she gave me. Yes, it was her choice to bring me here sa mundo na to. Pero, as being human and being grateful for what she did for me, and being a Filipino culture, dapat lang na tayo, i-ano natin yung magulang natin, i-return natin yung favor sa hindi naman tayo katulad ng ibang race na kapag tumanda, lalagay mo sa home for the agent. Actually, oo nga. Hindi man tayo ganun eh. Hindi So tayo parang ganun. for me lang, ako to this is just, lahat naman kasi na opinion is tama. Pero sa akin, if my mom is still alive, I would take care of my mom. That's just for me. How about you, sir? Sa akin kasi, nagkakaroon ng problema sa tanong na yan if you ask the same question at the same time. So, papaliwanag ko kung bakit. Yan, okay, Kung tatanungin mo sa akin, pag pinanganak yung bata, kung obligasyon ba ng bata na sumagot ng utang na loob sa magulang niya pagdating ng panahon, hindi siguro tama yun. Okay? Kasi responsibilidad talaga ng magulang ang anak niya. Yes. But when times comes na tumanda yung magulang mo, hindi kayang magtrabaho, kaya ng obligasyon yun. Sa kapitbahay mo. Hindi naman siguro, di ba? Kasi ako mismo ngayon, experience ko ngayon, kahit nag-aaway kami ng tatay ko, natural naman nangyayari yan, nag-aaway kami. Minsan may mga nakakaasar na medyo similar na nangyayari dun kay Yulo. Kay Yulo. Pero, never akong pumapaltos dun ng monthly. Kahit asar na asar ako. Hindi ko na lang kausapin pero magpapadala ako. Pero kumbaga parang nandun ka pa rin na pinalaki mo ko nalagaan mo, tatay kita. Kasi kahit na anong masamang ginawa sa akin yan, tandaan nyo, ang tayo yung mga klase na nilalang na hindi pwedeng iwanan pag bata tayo. Kung hindi, mamamatay tayo. Tama, tama. Ibig sabihin, merong bumuhay sa'yo. Tama. Meron nag-alaga sa'yo, bakit nandiyan ka ngayon? Di ba? Hindi ko makakalimutan yung huling subo ng pagkain ng tatay ko. Alam niyang gutom pa ako, nabitin ako. Binigay niya sa'yo. Hindi niya basta binigay, ganito niya binigay. Ayoko na, ubusin mo na to. Para lang hindi niya ipahalata na gusto pa niya sana, pero ibibigay niya sa akin. Kakalimutan ko yun dahil lang sa konting, Sobrang diba? selfless nun. Yun ba yung mga panahon na walang-wala din kayo? Walang-wala talaga. Noon, mga panahon na yun, high school kami. Kahit pinaparal na ako ni Kuya noon, wala pa rin kami noon. Elementary, wala pa rin kami noon. Okay. So ito na. Grabe. Babalik tayo sa kwento. Babalik tayo. So, okay. Grabe. Si Kuya, si Jay Manalo, Yes. became an actor. Famous yeah. actor. Okay. Yes. But syempre, hindi naman din pwedeng lahat iasa kay Kuya. Tama ba? Yes. Okay. So, ngayon, nandun ka na sa career mo na naging basketball player ka o dumaan ka muna sa nagbenta-benta ka muna ng Okay. basahan, tapos naging pulis ka. Tama ba ko? Okay. Ngayon, sa pagiging basketball player mo at pagiging pulis mo, ang tanong ko, bakit mo muna gustong maging pulis? May connection ba yan na pag naging pulis ka, magkakaroon ka ng intel na parang eventually Paano maghanap ng tao na paano maghanap ng nawawala? tao, Ganon? mahanap yung nanay mo, parang ganon? Hindi. Sige. Gusto mo lang siya talaga? Hindi talaga. Itong istorya. Tama yung sinabi mo, tinulungan ako ni Kuya. Si Kuya, napaka-thankful ko niya, tinulungan niya ako. Kasi nung nalaman niya nagtitinda ako ng basahang bilog sa kalye, sabi niya, hindi mo na ulitin yan, tol. So, pinaaral niya ako. Nag-aaral ako ng high school, sa Sebastian, yan. Tapos, Oh, Baste! Baste. High school, bro, Baste! Bravo, Baste pala Bro, tayo. Baste! Okay. Ano mahaba pag taga-Baste? Beep! Beep! Meron yan. Oh. Tapos, nung dumating ng college, sabi niya, tol, nung panahon ko, nakatayo ko sa sarili kong paa. Baka ikaw kaya mo na. Kasi alam mo naman, marami akong anak. Maraming anak si Kuya. Kilala naman. Sabi ko, hindi ako nagtampo. Hindi niya ako obligasyon eh. O sige Kuya, ako bahala. Doon pumasok yung basketball.
pinilit ko mag-basketball, naganap ako ng scholarship. Ang nakapagbigay sa akin ng scholarship is Philippine College of Criminology. Isa lang ang course dun. Criminology. Okay. Yes. So, choosy pa ba ako? Libreng pag-aaral, habang nagba-basketball ako, scholarship because of basketball. Kaya ako naging police because of criminology. Tapos nung wala ng basketball, dumating yung MPBL, nagkaroon ng chance sa oras ko, kaya ako naging basketball player. Ulit. Nakabalik ako ng pagba-basketball. Okay, so ngayon, dahil ayan na yung kumbaga, parang ang ganda na nakita namin ni Brian, yung life mo, parang pag ganun parang mahirap, tapos umaangat ka na umaangat sa buhay, nakakuha mo na yung gusto mo, nakakabili ka na ng kung ano yung mga gusto mo. Kailan nag-sink in sa'yo na tangina, hanapin ko nanay ko? Actually, unang type ko sa internet, siguro, first year high school, 2000 or 1999. Yung ano pa, yung modem. Sa telepono. Dial-up. Sabi ng Nabutan ko pa naman. Sabi ng asawa ni Kuya, girlfriend pa lang niya noon na. Sabi niya, kahit anong i-type mo dyan, mahanap mo sa internet. Una kong tinype, pangalan ng nanay ko and pangalan ng pinsan ko sa Korea. Wala akong nakita. Every time pupunta ako ng computer shop, maalala ko, teka, type ko muna, baka meron ng may post. Ganun. So, noon pa lang, akala nung iba, after 13 years ako hinahanap. Hindi, noon pa lang hinahanap ko na. Nung naging pulis ako, ang daming Korean rito, Korean store, di ba? Magiging kaibigan ko yung may-ari ng store. Hanggang sa tatanungin ko, baka pwede nyo tulungan, mahanap yung ganito, ganyan, nanay ko, ganyan. Susubukan naman nila yung tulungan. Kasi nakita nila, pulis ako, alam mo yun? Alam mo gano'ng kahirap yun? Nagtanong ka, isipin mo, nagpunta ka ng Korea, nagtanong ka, may kilala ka bang ganitong tao na sobrang laki ng Korea? Korean Paano store. mo mahanap ang nanay mo? Mas malupit pa doon, Korean store. Ayun na nga. Buti kong bansa mismo Ayun na nga. Ito Korean store Babalik-balik ako doon. Para bumili muna, ganito. Tapos matchempuan ko, eto mukhang Koreano to. Are you the owner? Yeah. Tapos babalik ako, naka-uniforme na. Kunwari, galing ako ng opisina. Pauwi ako, dadaan muna ako para makita niyo, pulis to, mabait to, ganyan. Hanggang sa darating na yung point na, nakaibiganin ko na siya. Actually, I'm also Korean, ganyan. Biruin mo, ilan yung mga hindi ko kailangan na binili dun para lang kaibiganin ko siya. Tapos, para lang matanong ko sa kanya. Baka sakali. Pero ang laging dead end is the privacy law. Napakahigpit ng privacy law nila. Kung mapapanood yung full episode nung pinanood nyo, may full episode talaga yung 1 hour. Pumunta sila sa may government dun, hindi binigay sa kanila yung info kasi bawal sa kanila yun. Teka, ito nga, sige, bago mo ituloy yan, ikwento mo nga sa viewers natin, ano pa yung nag-viral mong video dito at saka sa Korea? Kwento mo sa kanila. So mga lods, yan yung tawag ko sa mga lods. Ang nag-viral na video sa akin, yung iba alam naman na, yung nagkita kami ng nanay ko after 31 years. Okay. Hinanap ko Yung siya. nag-reunite kayo, basically. Nag-reunite kami. Na parang Korean novela yung pagkaka-edit, Bright. Talaga ba? In Korean text pa yun. Mamaya, i-consume ko yan buo talaga. Basta, okay yun. Ibibigay ko rin sa inyo yung may subtitle kasi ginagawa ng hipag ko. But anyways, yun yung nangyari. Ano nga ba ulit yun? So, paano pumutok yan? Sino nag-video niyan? Bakit siya naging viral? What led to anong tawag? Break in the case. yung parang nag-viral. Tsaka sino nakaisip na i-video yun? Actually, siya? Sasagutin yan sa pagbabalik ng Life Over Whiskey. On this segment, direct, bago natin i-ask ang guest natin sa backstory na nangyari sa kanya ng paghahanap sa kanyang mother. Gagawin muna natin, tatanong natin siya ng top 3 qualities niya as a person. As a human being ba, bro? Ano ba ang top 3 qualities na tingin mo can describe who you are? Siguro ito, unang-unang napapansin na misis ko to sa akin, na minsan naaasar na siya. Ano yan? Loyalty. Uy. Sobrang loyal ko sa isang tao. Na mahirap hanapin sa panahon ngayon. Pero madalas yun ang dinidisregard. Nakatalikod ka, kaibigan kita. May marinig ako hindi maganda sa'yo nang sinasabi ng ibang tao. Awayin ko to. Hindi away na talagang pero pagsasabihan mo. sasabihan mo siya. Pagsabihan mo. Tama naman Yun naman talaga dapat. Ganun yung loyalty ko. Ganun yung loyalty ko. Ngayon, pagka kunwari, may business ka, kahit na hindi mo sabihin sa akin, alam kung may kailangan sila, sige, ganito, may ganyan. Grabe ang loyalty ko na which is kahit na ikaw, kaibigan ko na ninuloko mo na ako, hindi, kaibigan ko pa rin yan. Minsan positive kaya double-edged sword. Naging double-edged nga lang. So, pero yun yung isa sa feeling ko na okay ako. At least, wala sila masabi sa akin. So, what's number 2? So, you have loyalty. Okay. What's number 2? Double-edged din siguro to. Masyado akong totoo.
Authentic. Masyado Tama, akong totoo. tama. Ano yun? Double-edged din yun. Tama. Masyado akong totoo. Oo, kasi it's either people will like you or hate you. Kung ano yung opinion Masyado mo. akong totoo. Tama. Na, yun, at least, wala akong baggage. At least, di ba ganun? You call it as it is. Number 3? Number 3, siguro yung moral values ko laging mataas. Sa lahat ng bagay. Can you define that? Marami akong pwedeng tamaan dito, pero, like, kunwari, sa pamangking ko, sasabihin nila na meron silang binanggit about sa pananamit. Sabi ko, yun ang morals nila. Maring tama sila o mali. Pero sa family natin, ang morals natin is, ang pananamit natin is ganito. Na for us, this is the decent way. Pero hindi ko naman sasabihin hindi sila decente. Gigets ko na. Parang it's more of simple life ang gusto mo. Yung morals ko medyo mataas. So, hindi ko lang bino-voice out palagi kasi baka meron ako ma-hurt. Pero sa family ko, ganun ang ginagawa ko. So, yun. Siguro magigets ng iba yun. Conservative. Okay. Conservative. So, ano? So, conservative, Conservative, authentic, and Loyal. 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 Yeah. So, dapat matuto ang low barkada natin sa mga top 3 qualities na yan, di ba? Yes, sir. Yes, sir. And now, nandito eto na na. tayo sa pinaka-inaantay natin na segment. Karaoke King ka ba? May lyrics Diba? ba tayo? May lyrics ba? Meron Sige, yan sige. para sa'yo. At eto na nga. Anong kanta ang kakantahin mo, bro? Kakantahin ko yung kata ng Sponge Cola, yung Kay Tagal Kitang Hinintay. O ba? Ay, grabe. Sige nga bro, bigyan mo nga kami ng isang sample dyan. Ready tayo. Editor, Editor. pakilatag mo na. Asan yung lyrics niyan? Yung Lagay sa phone. Anong kanta? Kay Tagal Kitang Hinintay. Okay, tagal kitang hinintay. Ayan. No. Oh, ha? Ano ba may kakantahin ko dito? lyrics. Chorus lang, bro. Let's go. Parang sang panaginip ang muling mapagbigyan. Tayo'y muling magkasama. Ang dati ay baliwala. Tan tan tan. You need more practice. Siya nagsabi daw, ha? Yun ang naririnig ko sa anak ko. You need more practice. Naririnig niya sa karaoke. At ito na. Okay. So, balik na po tayo sa ating podcast episode. We're now interested to hear how it came to be. Paano ba nangyari na nag-reunite na kayo ng mom mo? Take us to that point na maybe may clue. How did you discover? Oh, tsaka parang gusto ko rin malaman, Information. Bro, sino nakaisip i-document yun? Oh, yun din diba? eh. Tapos bakit nag-viral yun? Ang ganda nun, ang Yun yung ganda mga nun. question At namin malapit eh. doon nag-viral in Korea. Yun na nga eh. Korean yung language. Ang Ang ganda nun kasi mapapasalamatan ko yung si Sir Steve. Oh, hindi ko Sir Steve who ba 'yon ang pangalan niya? Pero Sir Steve. So ganito. Lagi ako nade-dead end sa privacy law. So one time, meron parang pie water o hydrogen water na binili yung benan ko from Koreans. Okay. Tapos yung anak ko daw, ang kulit. Yung babae, drawing ng drawing, binibigay doon sa kay Sir Steve. Sabi niya, she looks like Korean. Sabi ng benan ko, yes. Of She course. is Korean. She's Korean. Kasi nga, 1/4 Korean siya, 1/2 ako eh. Yes. Tapos nung dumating ako, yung nga, nagkakwentuhan kami. Nalaman niya yung storya ko na ito yung storya ko. Naging scholar ako because of basketball. Then, naging police ako. Tapos nag-MPBL. Then, hinahanap ko yung nanay ko noon pa. Your story is very interesting, sabi niya. Ang sabi niya sa akin, I have a friend, producer of Mother's Spring Day. Every Sunday palabas yun sa Korea for 10 years. Anong title? Mother's Spring Day. Mother's Spring Spring Day. Narinig yun, ha? Mother's Okay, Spring Day. Every Sunday palabas yun. 10:50 a.m. sa kanila. Dito, 9:50 a.m. Ang program nila is tinutulungan nila yung mga nanay na merong kailangan sa health. Health problems, ganyan. Kasi doktor yung parang isa sa host dun eh. Okay. Ang ginawa nila, special edition yung sa akin. Hanapin yung nanay naman. So, paano ka na-link doon? Paano ka nadala doon? Si Sir Steve nga, na meron siyang kaibigan na producer. Na kasi nakita yung anak mo. Oo, kasi nga anak ko makulit sa kanya. Okay. So ngayon, unang sige, titinan ko, kinuha niya yung number ko. Sabi niya, sinabi ko na sa producer, gusto niya yung storya mo. Grabe yun, Bray, no? Grabe, no? Isipin mo yun. Parang Mind blown. after so many years, it feels like may pinadalang Tao. tao or maybe angel. Oo, ang galing. Angel ang sinabi ko sa kanya.
Sabi ko, para po kayong anghel. In English, sabi ko, yun. Isang anghel, sabi ko. Sabi ko, Okay. Sir Steve. So anyway, continue. Tapos, Okay, so na-approve na. Every day, Interesado di ba? sila. Na-approve na, interesado. Pero ang problema, hindi nila mahanap yung nanay ko. Every now and then, nagme-message sila. We are trying to still find your, mother. si ganyan. Mrs. O. O ganyan. Miss O. Actually, Miss O. full episode, try ko kayong bigyan na may subtitle nun. Siyempre, hindi lang natin pwedeng i-post kasi may copyright sila. But anyways, hinahanap nila, nalaman ko, hinahanap nila, nahirapan silang hanapin kasi yung translation ng pangalan niya sa characters natin, yung ABCD natin. Kasi iba yung characters nila, di ba? Yes. Medyo parang may mali ng konti, kaya nahirapan. Isa yun. Lahat ng binigay kong address 30 years ago. So, wala na rin yung mga nakatira. Tapos, ginawa nila, total meron naman silang pinanghawakan na papel tsaka mga details. Pinuntahan nila yung government. Sabi ng government may privacy law. Na dead end din sila. Po, tragis na yan. Okay. Yun lang, media sila. Pinost nila every Sunday. Ganun ba? Every Sunday, pinopost nila yung picture ng nanay ko, pati number, na eto may naghanap sa kanyang anak niya. Pero bro, grabe yun. Dapat maging grateful ka kung sino man yung taong nag-push no na every Sunday i-post doon ang nanay mo. Oo, totoo. Grabe yun, pare. I mean, ako lang, until now, bro, hindi ako makapaniwala dun sa kwento eh. Hindi pa tapos yun, pero talaga ba? At akala nila madaling hanapin sa Korea kasi in advancement of technology. No, because of advancement of technology, Korea, naghigpit sila. Naging higpit sa privacy Grabe. law. Biruin mo, oo. Korean na yung nagtatanong sa kanila, ayaw pa nila, media na. Ganun ba? O sige, ito media. Ipopost na lang namin to every Sunday. Okay. Tapos, merong isang Korean na kaibigan ng nanay ko na nakatira sa LA. Every Sunday nanonood pala siya ng palabas na yon. Nag-tune in siya. Oo. Nakita niya. Sabi niya, ano ko to? Kilala ko yan. Pero na-lost contact na raw sila. Kasi kaibigan niya dati na na-lost contact na. So, tinawagan niya yung channel, TV Chosun. TV Chosun ang channel. Malaking channel sa Korea yun. Kaibigan ko si ganito, ganyan. So, pinuntahan nila. Ang naibigay niyang lead is, yung high school. Na school ng nanay ko. School ng nanay mo, high school. Okay, at least kahit pa paano may lead. Baka, correct. Pinuntahan doon. Lahat ng details, wala. Ang ginawa, lahat ng kaklase niya na Tinanong. pwedeng may contact, hinanap. Parang manhunt. Hindi, pare, alam mo, ako, sa akin, manhunt na teleserye na hindi mo maintindihan, bro. 5 months bago nakita. Hindi madali. So ngayon, hinanap nila isa-isa number. Wala na raw silang contact, kanto, ganyan. Until such time, merong isa na nagtatrabaho sa church yata na yun yung, may contact pa kami. Pero wala na siya dyan. Tumira na siya ng probinsya ng Korea kasi may mga nangyari sa nanay ko kaya tumira siya ng Korea. So, sige, pinuntahan yung kaklase. Sinubukan tawagan. Nung pinapanood ko yun, kasi may ginagawa namin yung picture, yung Google subtitle sa camera. At least may lumalabas minsan, naintindihan namin. Tinanong yung nanay ko na, naghinanap ka ng anak mo? Sabi niya, buhay pa ba siya? Sabi ng nanay ko. Sabi ko, buhay po siya, hinanap kayo. Gusto niyo po ba siyang makita? Hindi sinabi yung sagot muna. Ang galing din ng Korean, pabitin din eh. Pwede po ba kayo mapuntahan? Pinuntahan nila sa probinsya, 2 to 3 hours yung from city. Pinuntahan nila. So ngayon, pumunta doon sa bahay. Yung bahay na nakikita, napuntahan ko yun. Eventually, nung pumunta ako ron. Umakyat, ganyan. How young is she now? 59. Oh, not that 69, old. Not that old. Yeah. Anyway. So, nahanap na nga. So ngayon, Tinawagan ka na. hindi, tinawagan pa yung inanay ko ulit na kung okay lang ba napuntahan siya. Alam mo yung kahit na alam ko na nagkita kami, dinadasal ko dun sa palabas na yun na sana umuo siya. Kasi baka may pamilya na eh. Hindi ko pa alam nung panahon na yun, baka may pamilya na, baka may anak na, ganyan. Nagre-ready na nga ako if ever. So pumayag siya, pagpunta ron, tinatakpan pa nila yung mukha ng nanay ko. Ginagano nila na, kayo po ba si ganyan? Okum Nim, ganyan. Kayo po ba si Okum Nim? Ano po pangalan ng anak nyo? O Junyong, pangalan ng anak ko, pero nakaregister Julius Manalo. Alam niya. Alam niya lahat. Alam niya talagang, kada naalala ko, minsan naiiyak pa ulit ako. So ngayon, pinakita yung mukha sa yung reaction niya nung unang nakita siya sa TV. Naiyak pa rin ako kahit nakita na kami. Alam yung emotion na... Kasi, parang feeling mo, gets ko. Ako imagine. Alam mo, sa wakas nakita na yung nanay ko. At least may chance na. Ganon yung nangyari doon. May pamilya na ba? Wala. Ang reason, ayaw niya na mag-anak dahil sa akin. Kaya siya hinihiwalayan ng mga nagiging boyfriend niya. Oh, fuck. Shit, mind blown, bro. Ang dami ko Ibang level yan, pahari ko eh. Ang dami ko nalalaman doon na, lahat pasok sa dibdib.
Marami kong nalalaman doon. Hindi ko pa alam yun Hindi ko alam yung nangyari na yun. Oh. So, ang ginawa ng mga Korean, nagbigay sila ng date. Ito, pupunta kami dyan, ganito, ganyan. Tapos interviewin ka namin. Okay. Biglang sabi, pupuntahan kita dyan. Pero, sasama ka sa amin ng September, ganito. Ha? Sabi ko, hindi gano'n ng pulis. 1 month before, sabihin sa akin, hindi, 2 months. Hindi ganun ang pulis talaga. Hindi ganun ang pulis. Kailangan marami pang ano yan eh. Ang pulis, makatao. Makabayan, makatao, basta makadiyos, di ba? Makatao. Because of that, tinulungan nila ako sa pirma. Hindi nila pinatagal yung mga pirma, ganyan-ganyan. Usually kasi, siyempre, may routing pa. Maraming mga general na tumulong sa akin na naintindihan nila yung ano. Kaya sobrang pasalamat ko sa PNP na, grabe, makatao sila, makatao. Sir, Salamat sa mga bok. Sa mga bok. Salamat talaga, Ganda grabe. po kayo, sir. So, naayos lahat yun. Naayos ko yung visa ko, naayos ko yung travel authority ko palabas ng bansa. Ngayon, pagpunta nila rito, ang daming interview yung mga kasamahan ko, ganyan. Hindi nila sinasabi sa akin na nahanap na. Na ang alam ko, pupunta kami doon, tsaka namin hanapin. Kasi may mga leads lang. Galing, no? Pagkatapos na lahat ng interview, okay na. Andun na kami sa bahay namin sa bahay ng misis ko, sa Makati. Tapos na. Doon nila inamin sa... Ay, meron silang parang kinukulit sa akin Rubik's eh. Alam niyo yung Rubik's, 6 years old pala, 5 years old pa lang ako. Baka puro parang Squid Game yan ha. Hindi, yung Rubik's nabubuo ko yan, 5 years old ako. Suddenly nakalimutan ko. Tapos unti-unti naalala ko ulit ngayon paano buuin. Yung pala mabubuo pala ulit yung nawawala sa akin. Kasi ang naalala ng nanay ko, lagi kong binubuo yun. Kaya nila pinipilit sa akin na, wala ka ba naalala sa Rubik's? Wala ka ba naalala sa Rubik's? Napansin ko kahit sa kwarto ko sa Tondo, na pinuntahan nila, may Rubik's din ako doon lahat. Okay. Ito ang magic question dyan sa Rubik's na yan ha. Okay? Ang tanong ko, ano ang naramdaman mo nung nagkita kayo ng nanay mo at nag-usap kayo for the first time after 31 years? I'm sure dala mo yung Rubik's or hindi mo siya dala? Dinala ng producer. Oh, see? Dinala ng producer. I know. Parang, ayun yung feeling ko eh. Okay. Flashback lahat eh. Nung okay. Naalala ko yun eh. Flashback lahat. Oo nga, no? Nasa taxi kami. Rubik's ang hawak ko, ito nanay ko. Nasa bus kami. Rubik's ang hawak ko, ito nanay ko. Flashback lahat yun na nakalimutan ko na. Pinilit kong kalimutan. Di ba sabi ko nga, Julius Manalo, tinatanggal ko yung O. Binablock ng system. Binablock ng system ko. Totoo pala yun. Brother, pang MMK ang buhay mo. Totoo yan. Tapos parang nag-flashback lahat ng past memory mo with your mother. Yes. And bigla nilang sinabi, after lahat ng interview, the night before kami pumunta ng Korea, actually nahanap na namin yung nanay mo. Okay. So, buti na lang, honestly, buti na lang, parang minadali ka na rin in a sense. Dahil, di ba, I mean, parang 1 month preparation ka lang eh. Oo. Di ba? Pero, ang interview, one day lang nangyari Pumunta sila ng September 4, September 5 interview, September 6, pumunta na kami Korea. Grabe, ang bilis talaga. Hindi. So, ito na nga, nagyakapan ba kayo? Nagyakapan ba sila? Brian, ano ba kaya nangyari? Gusto ko malaman nangyari. So, yun na, take us to that moment sige. na, eto na, magkikita na kayo. Merong mahabang bridge doon sa may pinuntahan namin, which is may cruise kasi yun eh. Ang ganda ng place, may mahabang bridge. Seoul. Seoul, Korea, siyempre. Pero Gapyong ang probinsya, Gapyong ang pangalan. Nasa kabilang dulo ang nanay ko. Okay? Tapos, ako nasa kabilang dulo. Hindi ko alam nasa kabilang dulo pa siya nung una. Ini-interview ko ng babaeng host. Tapos, ganyan-ganyan. Maalala mo kaya siya pag nakita mo? Sabi ko, tingin ko maalala ko. Sabi niya, humarap ka doon. Pagharap ko, andun yung nanay mo. Ang daming tao. Sabi ko, sino dyan? Kasi ang layo, di mo talaga makikita eh. Tapos may nakita ako naglalakad. So, meron ng lukso ng dugo? Bigla, oo. Napasigaw na ako, Uma! Ganun, Uma! Alam mo, naging Koreano ka bigla? Oo. Uma! Takinang tindi nun, pare. Naka-uniform ako Grabe! Naka-uniform ka na police? Oo, kasi parang representation ng Pilipinas and also a success. Success, yes. Ito na ako ngayon. Oo, na you're a public servant. Oo, parang naiiyak si Bray. Diba? Ito ngayon. Hindi nila ako tinuruan. Andiyan, nanay mo, pwede mo siyang puntahan. Nung nakita ko na, Uma. Yak po. Takbo, mahaba eh. Takbo talaga ako. Parang feeling ko mag-meet dapat kami sa gitna. Hindi, nag-meet kami ng mas malapit sa kanya. Parang ako nanonood. Exactly sabi ko, Korean novela. Takbo ko. Pumapasok sa isip ko, nung mga panahon na nasa airport ako, hindi ko alam ba't kayo naglulupasay. Lagi kong iniisip, dapat sinabi nyo man lang sa akin, parang niyakap po kayo doon. Hindi pala tayo magkikita ng matagal eh. Dapat sinabi nyo sa akin.
Yun yung tumatakbo sa isip ko. Feeling ko habang niyayakap ko siya, 6 years old ulit ako. Oh, shit. Bumalik yung panahon na nasa airport ako. Ito yung dapat na ginawa ko nung nasa airport ako. Habang niyayakap ko siya, like, Oma. Ayaw kong tumigil. Kusang lumalabas yung emosyon na talagang Ang sakit nun, bro. hagulgol. Halos nakaluhod ako. Yun ang nangyari sa akin, halos nakaluhod ako sa nanay ko na, tapos yung naririnig ko pa yung iyak ng nanay ko. Grabe. Pero, sorry, alam ko, meron kang boundaries na ayaw mong itanong sa nanay mo bakit nangyari yon. Pero kami sa Life Over Whiskey, with Arlo Barca, tatanungin ka namin, tinanong mo ba siya kung bakit nangyari yung nangyari? Meron siyang kinuwento kahit di ko na tinanong. And meron kinuwento ang tatay ko na Match ba? Match ba yung kwento? medyo iba yung version nila parehas. Okay. Medyo iba yung version nila. Pero, again, ito yung lagi kong gustong sabihin na ano mangyayari pag nalaman ko yun? It's useless. Useless. Ang mahalaga ngayon na hindi na natin magiging problema yan. Why waste energy and time dun sa bagay na yun na magtatalo lang ulit kayo dun eh. Magtatalo lang siya tsaka tatay ko kung ano yung totoong nangyari dun. May mga naalala ko mga nangyari dun, sinabi kong bakit. May mga pinapaniwalaan ako sa isip ko lang. Siyempre, meron ka na sarili mo narrative eh. Meron ka na judgment, actually. Sa dalawang kwento nila. Sa dalawang version, yeah. Dalawang kwento nila. Pero, during that time, hindi ko na tinanong yun eh. Hindi na talaga. Sorry siya na sorry sa akin. Pareho. Habang kayakap mo siya? Siya. Ganyan. Sabay, nagsasorry siya. Sorry siya. I'm sorry. Kasi, alam mo yung Korean accent na English, na ganun. Sorry siya na sorry. Yakap. Tapos, nung nakahiwalay na, sinabi sa akin, pipiyagsalita ako. Sabi ko, pakisabi sa nanay ko na hindi niya kailangan niya mag-sorry. May translator kami doon na hindi niya kailangan mag-sorry sa akin. Ang mahalaga ngayon, nandito ako. Tsaka gusto ko magpasalamat sa kanya. Kasi, inalagaan mo yung sarili mo, healthy ka, buhay ka, at naantay mo kung mahanap kita. Yun yung sinabi ko sa kanya. Grabe yun. Grabe. Pero, Parang, hindi ina-absorb ko mabuti. ako din I'm also overwhelmed with emotions. I mean, I guess a lot of people na maswerte ka talaga. May point ka na sinabi mo na inalagaan niya yung sarili niya. Kasi a lot of people hindi na nahanap. Yung mga na-estranged with their parents, with their loved ones, hindi na nila nahanap. Pandemic. Isa lang dasal ko. Please survive. Kasi ang plan, 2025 and 2026, baka pumunta kami para hanapin. Manually, kami ng misis ko. Kasi hindi nalagay ng bata, pwede na namin dalhin. Pero hindi, may blessings na ito nangyari. Okay. Thank you, Lord. Nangyari ang Grabe. dapat mangyari. Ako, I would say that story is like 1 in a million. And isa ka sa pinakamaswerteng tao na may ganyang sitwasyon na nangyari sa'yo. Kasi ako, to be honest, until now, I am turning 41 this year. Haven't seen my father. Yeah. Pero parang dun sa story mo, may hope eh. I hope. May hope. So parang, ang tanong ngayon, ito na. Since ayun na nangyari, successful ka, nakita mo na siya, what's next? Dadalhin mo ba siya dito? Titira ka ba doon? Anong susunod para sa'yo? Unang-una kasi, kahit ang sabi niya, mahirap daw siya doon, hindi ko siya nakikita mahirap. Ang ganda ng support ng government nila. Okay. Sobrang ganda. So the plan is, ano yung way ko to come there frequently. Yun yung una. Yun yung unang aasikasuhin mo Mas namin. sustainable yun eh. Oh. And also kasi, may mga na-start ako ng mga grind dito sa Pilipinas na pag bigla akong binitawan, baka hindi masustain ng magiging trabaho sa Korea. Tsaka may anak ka rin dito. May anak din ako dito. Pangalawa, ang nanay ko, ayaw niya. Hindi niya ako ayaw dun. Nakita niya akong, uy, naging maayos ka dyan eh. Ayaw kong sirahin mo yan because of me. Pero hindi ko pa sinasabi sa kanya na, ma, lahat ng nakikita mo sa akin na kagaya ng pagiging police, it's a job na pwedeng mapalitan anytime. Pero siyempre dahil sa kanila, it's a symbol of success kasi. So sige, hinayaan ko muna. Pero yun yung plan is to how to come there frequently or sila pumunta. Mas madali kasi silang pumunta dito eh. Ang hina kasi ng passport natin. Ang hina ng passport natin. So mas madali silang pumunta rito. Ang problema lang pag pumunta sila rito, ang magandang buhay natin dito sa kanila normal na buhay lang. Yun ang totoo eh. Yun ang totoo. So trying to figure things out. But the good thing is lagi kami nag-uusap ngayon. Okay. Di ba? Grabe.
if Oma is watching right now, and I'm sure, maybe pwede mo ipadala kay Oma to. Diba? May subtitle naman ang Facebook or ang YouTube. Ano ang gusto mong sabihin kay Oma? Basta always keep healthy. Kasi you need to live more, longer. Kasi maraming time na nawala sa atin eh. Di ba? So, yun yung time na gagamitin natin para mapunan yung mga panahon na hindi tayo nagkita. Ngayon, siyempre, kailangan usap-usap muna tayo through cellphones dahil yun yung available. But, I will try. Kung nahanap nga kita siguro mas makakagawa ko ng paraan ngayon para mas madalas tayong magkita. Wow. So, Brian. I guess if there's a takeaway for me, time is very tricky. Iisipin natin na nagsasayang tayo ng oras or daming nawalang oras. But for me, it's never too late. It's never too late to turn your life around. Or it's never too late to do something that you've always wanted to do. If that's something related to sa journey ni Sir Julius na hinanap talaga niya yung loved one niya. You have time. You have time to make up for the lost time. If it's for you, if it's for your family, eventually it will happen. But be intentional. Yun lang nakuha ko dito. Kasi siya, ever since, pursigido siya eh. Parang needle in a haystack na putang na Korean store. Fuck. Baka nagbabaka sakali. I mean, that's the dedication. That's the patience that you have. How about you, Direk? Ako, low barkada para sa akin, don't lose hope, Bri. Don't lose hope. Yung story niya, kung iisipin mo, it's like betting against the odds, di ba? Nagigets mo yung sabi ko, parang, what are the chances that you will see your mother for 31 years and slim? Technically, you're Filipino. You're not Korean, technically, because you grew up here, di ba? So parang, for me, ang natutunan ko lang doon na naka-resonate ako, kahit pala ako, hindi ako dapat mag-give up. Wag. Dapat pala maano ko at some point na mahanap ko yung tatay ko. So if ako, ngayon na-realize ko lang, maybe next week, tomorrow na-inspire ako sa'yo na I will look for my father. Ask around. Yeah. Just ask around. Yeah. Ano ba? Iranian store? Iranian store. Try mo doon. Try mo doon. And thank you. Alam mo, I just want to thank you kasi na-inspire kami dun sa mga sinabi mo. Ang galing. And how about you? Did you learn something from this episode? Yung takeaways, no? Alam nyo, totoo lang, sa mga nag-iisip ng sobrang unfair ng buhay sa'yo, masakit ang buhay sa'yo, bakit napakababa mo ngayon? Tapos, you try to compare yung ibang tao, di ba? Na sila, ganto, nasa taas, masarap yung buhay nila. Di ba? May mga ganyan tayo eh, di ba? Tayo na lang, sinasabi ko yung mga, lalo yung mga nagdaan talaga sa hirap. The more na nagdadaan ka sa hirap, tandaan mo, mas lasa mo yung tamis ng tagumpay. Oh, ang ganda. Yung yakap ko doon sa nanay ko, na for 31 years, hindi ko siya nayakap. Yun ang pinakamasarap na yakap na naranasan ko sa buong buhay ko. Dahil doon sa pain na naranasan ko nung mga panahon na nagdudusa ako. Yeah. Grabe. And with that, sana marami din kayo natutunan. Mga kalobarkada natin out there who's listening and tuning in on this episode. At saan ka ba nila makikita? Saan ka ba nila makikita? Oo, yes. Ano ba yung TikTok mo, baby, or saan ka nila makikita? O sa TikTok, actually, makikita niyo ako, Julio Enforcer. So, ang mga videos ko ron about basketball, plays, medyo unconventional about tacticals. Tapos, siyempre, mga reviews ng shoes and mga gamit ng pang-basketball. And minsan, nagsasabi na rin ako ng about sa mga nanay kasi nahanap ko yung nanay ko. So, sa mga nanay and tita dyan, pwede rin kayo mag-follow na rin. Okay. So, yung video naman nila ng about yung isa nag-viral sa Korea, saan nila pwede makita yon? Pwede nyo makita yon sa YouTube talaga na. Sa TV Chosun na channel na page ng YouTube. Pagkatapos sa PC or laptop, desktop, pwede nyo i-translate yun eh. Sa cellphone kasi hindi kaya eh. So we'll put the link na lang below. Yes. So We'll put try the nyo link below. panoorin.
And also, try natin kung paano nyo mapapanood yung full episode na 1 hour na with subtitle. Kasi ginagawa na ng hipag ko eh. Malamang hindi ko ipopost yun kasi bawal yun eh. So kung gusto nyo mapanood yun, baka in private na lang. Ganun. Yeah. Okay. And with that, thank you guys for watching again and we'll see you on the next episode. Cheers guys. Maraming salamat, bro. Sobrang ganda ng sharing mo. Thank you. Tayo sober man o tipsy, aral makukuha mo sa life over. Big Eyes Production.